Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro and Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga parish organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong gunugunita si San Timoteo at San Tito, mga obispo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal ng pagdiriwang nitong araw ng paggunita kay Santos Timoteo at Tito, mga obispo at kasamahan ni San Pablo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinahamok ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula at ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo.
Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos, Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin. Araw-gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag Number 5. gawa ng poong nagligtas. Ito kanina, number 5 yun. Nasa pula na yung binago. Hindi ko dapat kanina. Ewan ko ba? Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa niklikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Magstayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. May kasabihan na nakabatay naman sa katotohanan na hindi tayo ang pumipili ng ating mga pamilya, kamag-anak. No? Sila ay mga natural nating mga kamag-anak. Piliin man natin o hindi, sila pa rin ang ating pamilya. You cannot choose your family. Mabuti na lang kung mabuti at mabait, masunurin sa Diyos, o mayaman, o makapangyarihan, at sinasabi nating maswerte tayo. Ano kaya kung hindi naman ganoon? Sa halip na mabait at mabuti, ay mga mamatay tao, mga kriminal. Ganoon. Pero yon ang katotohanan ng ating pamilya. Samantalang hindi natin pinipili ang ating pamilya, meron tayong desisyon sa pagpili ng ating mga kaibigan, ng ating mga sinasamahan. At ito na nga ang sinasabi ng Panginoon na hindi porket nire-reject niya ang kanyang pamilya, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang desisyon. Hindi galing sa taling natural, kundi sa isang desisyon ng tao, ng individual. Desisyon na gumawa ng kalooban ng Diyos, desisyon na sumunod kay Kristo. Kaya para kay Kristo at dapat para sa atin din, mas mahalaga ang ating bonds, ang ating mga tali sa binyag. At tubig ng binyag ay mas malakas para sa atin dapat kaysa sa tubig, kaysa sa dugo ng mag-anak. Of course, mahirap ito, pero kung talagang naintindihan natin at naisabuhay ang ating pananampalataya, ito ang magiging mas malakas na tali sa ating buhay. At ang ating mga santo ngayon, sina Timoteo at Tito, na kung saan si San Pablo ay sumulat ng mga tinatawag nating pastoral letters. Merong mga instructions doon para hindi lamang para sa kanila bilang mga administrators, kundi para rin sa taong bayan, sa mga naniniwalang mga Kristiyano. Yon ang sulat ni San Pablo kay Timoteo at kay Tito. At sila ay na-convert sa pagsunod kay Jesus dahil ng gawain ni San Pablo. Kaya
dahil sa gawain ni San Pablo sa kanila, sila ay nagdesisyon. Hindi man sila kamag-anak ni San Pablo, pero sila ay nagdesisyon na umanib sa mag-anak ng Panginoon. At ito ang masabi ni San Pablo, siya ang father, siya ang ama sa pananampalataya ng dalawang ito. At hindi lamang sa dalawang ito, kundi sa marami ring sumunod sa kanya, bagamat kokonti lang ang nabinyagan ni San Pablo. So ito ang ating pagninilay sa araw na ito ng paggunita ni San Timoteo at San Tito na mga kasamahan ni San Pablo, na ang kanilang paggunita ay nangyari isang araw pagkatapos ng pagbagong buhay ni San Pablo. Kahapon was the conversion of Saint Paul, the feast of the conversion of Saint Paul. So ang pagninilay natin ay ang pagsunod kay Kristo ay isang desisyon personal. Mabuti kung tayo ay nagisna natin ang isang Kristiyanong pamilya, pero hindi automatic na dahil Kristiyano ang ating pamilya, tayo ay nanampalataya. Kailangan pa rin nating gumawa ng personal desisyon na tanggapin ang pagliligtas na inaalok sa atin ni Kristo. At ito ang ginawa ni San Timoteo at San Tito, na ang kanilang pamahala sa mga Kristiyano na nasa tungkulin nila. Si San Timoteo sa mga Kristiyano sa Corinto, si San Tito, siya ay pinadala ni San Pablo doon sa pulo, sa isla ng Creta. Sila ay mga obispo, tagapangasiwa. Sila ay hindi lamang sumunod kay Kristo, kundi nagiging matapat na tagapangasiwa upang ang mabuting balita ng Panginoon, upang ang pagliligtas ng Diyos, upang ang pagiging kaanib nitong mga naniniwala at nanampalataya kay Kristo na isang tali, isang bond na mas malakas pa kaysa sa tali ng dugo, na ito ay maibahagi sa mas nakaraming tao. At ito ang ginawa ni San Timoteo at San Tito, kaya ating ipinagdiriwang ang kanilang kapistahan ngayon. Manalangin tayo sa kanila, na sa tulong ng kanilang panalangin, tayo rin ay unang-una magpasalamat sa ating pagiging kaanib ng pamilyang Kristiyano, at palaging tandaan na ang pagsunod kay Kristo ay hindi sa dugo lamang, kundi sa lakas ng tubig ng binyag, at kailangang isabuhay sa araw-araw nating mga buhay. Magsitayo po tayo. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ang kanyang buhay ang ating pamantayan ng pagkahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Ang ating itutugon, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit.
Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway, gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamagitan ng aming buhay pananampalataya na ipinahayag ng aming mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami nagkahain para sina San Timoteo at Tito ay maggunita sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Timoteo at San Tito, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magstay po. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalan ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tired of weaving dreams too loose for me to wear. Tired of watching clouds repeat their dance on air. Tired of getting tired of doing what's required. Is life a mere routine in the greater scheme of things? Truly taking roads someone else decide. Truly chasing stars that soon forget to shine. Truly going through one more day, what's new? Does my life still mean a thing in the greater scheme of things? I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings.
I hope to find my place, so my love will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsapakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng ulira naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at biniyayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may idag tayong lahat. Tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at biniyayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may idag tayong lahat. Sa puso ng Diyos may idag tayong lahat.